Pangulong Aquino nanawagan sa mga lider ng Association of Southeast Asian Nations na makiisa sa pagbutas ng usapin sa Ininag ito ng Pangulo sa kanyang pagsasalita sa 21st ASEAN Leaders Summit sa Phnom Penh, Cambodia. Binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansang ASEAN sa pangangalaga ng kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Si Rocky Ignacio nag-uulat mula sa Phnom Penh, Cambodia. Isinulong ni Pangulo Aquino ang pagpapairal ng block centrality sa pagtalakay sa usapin ng territorial dispute sa West Philippine Sea sa plenary session sa pagsisimula ng 21st ASEAN Leaders Summit sa Phnom Penh, Cambodia. Hinikayat ng Pangulo ang mga lider na dapat tugunan ang usapin sa loob ng ASEAN. Sinabi ng Pangulo na ang maritime security and cooperation ay titiyak sa freedom of navigation pati na rin sa katatagan ng peace and security sa rehiyon. Iminungkahi naman ni Surin Pitsuan, ASEAN Secretary General, ang pagtatayo ng South China Sea Hotline, isang hakbang para maresolba ang usapin at maiwasan ang panibagong tensyon sa rehiyon. I wish to reiterate the need for maritime security and cooperation in ensuring freedom of navigation, in combating piracy, and in peace and stability in our region. The ASEAN 6-point principles on the South China Sea manifest our collective vision, a vision founded on the principle of centrality. My country supports its effective implementation, which will highlight the fruits of constructive dialogue, strengthen our resolve, and reaffirm our respect for international law, such as the United Nations Convention on the Law of the Sea. Muling binuksan ng Pangulo ang usapin ng West Philippine Sea matapos hindi makapagpalabas ng statement ang ASEAN Foreign Ministers nitong Hulyo dahil sa umano'y maritime conflicts. Pero sa pagkakataong ito, agad sinuportahan ng mga bansang Indonesia, Vietnam, Singapore, pati na rin ng Cambodia ang pagpapairal ng maximum restraint para maiwasan ang pagtaas pa ng tensyon sa West Philippine Sea sa mga claimant countries sa ilalim ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea ng ASEAN. Bukod sa Pilipinas at China, may inaangking teritoryo rin sa lugar ang Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan. Intervention were affirmed by Indonesian President Bambang Susilo Bambang Yudhoyono. He said we should maintain calm and exercise self-restraint, and also by the Vietnamese Prime Minister, who also reiterated the significance of the 6 points, the DOC and the Code of Conduct in ensuring maritime security and safety. Lee Hsien Loong of Singapore, who said that we should abide by the 6-point principles and the Declaration, the Code of Conduct, exercise maximum restraint and refrain from provocative actions, and initiate discussions with China on the Code of Conduct. Samantala, sa kabila ng pagkakasakit, sumabak ang Pangulo sa mahabang usapin sa loob ng ASEAN Summit. Nauna nang sinabi ni Pangulo Aquino na mahalaga para sa Pilipinas ang bihirang pagkakataon na magkakasama-sama ang mga world leaders para talakayin ang mahalagang usapin sa gitna ng mga panibagong Very energetic, is animated by the significance of his participation in this vital forum. And then the President made sure that he was on time in his medication. Like all of you know, when you have a flu, there's a certain cycle to the medication. So he woke up well this morning, and so he's definitely feeling. I think the will and the intent to be here is driving the ano po. Bagamat hindi lumambot ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea, tiniyak naman ng Malacanang na hindi gagawa ang Pilipinas ng hakbang na magre-resulta pa ng panibagong iringan sa mga bansang may inaangking teritoryo sa lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Phnom Penh, Cambodia.